mga Aries! Welcome back sa ating channel! Once again, this is your Tarot Sage JP, your Fortune Whisperer, si Ate Nuche or si Madam Nuche or ano pa ba? Welcome back ulit sa aking channel, mga langga kong Aries. So, it's been a while na naman, hindi po tayo nakapag-upload dahil sa sobrang busy po ang inyong lingkod. Trabaho and sa chef ko kasi almost early ako and then sometimes naman panggabi, no? Kaya medyo hectic ang schedule and then everyday may 2 hours lesson kami and Saturday naman may 1 day klase kami, no? Kasi alam nyo na, pandagdag kaalaman para sa panibagong yugto o panibagong alam nyo na, pandagdag kita para sa bagong lisensya na makukuha natin, no? Sana makapasa. Ayan. So, mga mahal kong Aries, ang reading natin ay para sa inyo sa buwan ng inyong August. So, kahit late na tayo ngayon, no? Kasi 8 na ngayon. So, mag-read tayo ng inyong, titingnan natin ang inyong energy, ang inyong aura, no? Para sa buwan ng August. Ayan. Okay, malapit nang matapos ang 2025, guys. Magdi-2026 na. Ayan. At sa mga hindi ko pa pala subscribers, inimbita ko po kayo lahat na please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload, okay? So, yan guys, paalala ko na ang ating reading ay ito po ay general, hindi po ito personal reading, no? So, yan guys, no? So, maali ang iba sa inyo ay hindi makaka-resonate, ang iba naman po ay makaka-resonate. So, kunin naman po ninyo sa tingin na para sa inyo at leave the rest behind para sa iba. Okay? Mga mahal kong Aries, mga langga. Kung saan man kayong parte ng lupalop ng mundong ibabaw, welcome sa ating channel. Kukuha tayo ng 6 cards and then titingnan ko ang inyong aura, no? Aura ng inyong buhay ng paparating ngayong August. Okay. Ayan. Uy, Empress. Wow, fertility. Fertility, no? 10 of Cups, happy ending. Wow, happy endings. Harmonious relation. Wow! 2 of Cups, pagmamahal, pumapag-ibig kayo, mga langga Aries, ha? Some of you guys are in love, pumapag-ibig. Page of Sword, wow. 7 of Pentacles, wow, nagmamadali ang iba dyan. And of course, wow, 9 of Pentacles. Okay. Ayan, and titingnan natin guys ang aura ninyo, no? Titingnan natin kung anong lalabas sa aura ng iba dyan. Anong mga nararamdaman ninyo. Titingnan natin, kukuha tayo ng isang card. Okay. Ay, sorry guys, no? Kukuha tayo ng isang card. Okay. Oh, courtship. Ayan. Courtship ang lumabas sa inyo. Okay, langga. Mga langga Aries, ayan. So, pinapakita ng barahan ninyo, mga Aries, na some of you guys are in love, no, pumapag-ibig. Okay? Kasi itong, tawag dito, 2 of Cups, nagre-represent siya ng partnership and harmonious relationships and mutual attraction. No, nagsasignify siya ng coming together of 2 energies, creating a bond of love, friendship, or collaboration. This card often points to new beginning in relationship. 2 of Cups, no? Whether romantic man yan, platonic, or professional, or sa family, no? Kasi may blossoming romance, mutual attraction, at may yung pag-uumpisa ng passionate relationship. 2 of Cups.
And ano guys, no, and the beginning of a strong supportive friendship with mutual understanding and respect din itong two of cups, no. So malamang iba sa inyo guys ay talagang nakakita na ng Mr. Right or Miss Right ng buhay ninyo, or some of you guys ay talagang in love sa kasalukuyan, no. Kasi guys, ito din ang Ten of Cups, no. Ito ay nagre-represent siya ng nagsisignify siya ng emotional fulfillment, harmonious relationship. Kasi guys, ang aura ninyo guys, no, ang lumabas sa aura ninyo, may courtship. So talagang some of you guys are in love. Kumbaga ay may, some of you guys are feeling, nasa cloud 9. In love kasi kayo, kaya feeling nyo lumilipad or nasa cloud 9 kayo, no? Kasi ganyan naman pag in love, di ba? Alos araw-araw rainbow, araw talaga ay pula, di ba? Pag in love ka. So talagang pinapakita ng card sa inyo guys na talagang in love kayo, no? May mamumuong pag-ibig, may mamumuong happy ending, no? Harmonious relationship. Kasi ito ay nag-i-indicate ng strong and loving and fulfilling relationships, no? Kung sa romantic man yan or sa pamilya, no, may mabubuong magandang relasyon sa pamilya or sa inyong person, no? At may kumbaga ay may bagong pag-asa or dreams come true. Nagsisignify kasi ito guys na yung desire and aspirations, no, are coming fruition, no, may magkakatuo ay makukuha nyo or matatanggap ninyo. And you experience the joy of fulfilling life. Kumbaga, talagang may enjoy mo yung buhay mo, no? Hindi lamang guys sa pag-ibig, magiging ito guys ay sa financial, no? Sa emotional or sa karera, no? Itong Ten of Pentacles. Sa emotional fulfillment naman, ito ay great emotional satisfaction, no? And well-being. So, kung saan ay naramdaman mo na you feel love, no? At suportado ka ng mga taong mahal mo at minamahal mo. So, at peace ka sa sarili mo at sa iyong karelasyon, sa iyong pamilya. May feeling feeling safe ka, feeling at peace ka, para fulfilling dreams, kumbaga. Feeling happy, hindi mo paliwanag yung saya na mararamdaman mo. Kasi ito ay ang Two of Cups, no, sa partnership. Ito rin guys pwede rin sa business, no. May new business na venture or collaboration, no, sa inyong mga paparating. Kung may mga business kayong ginagawa sa ngayon, no, ito ay itong card din guys ay nag-i-emphasize siya ng importance of balance, no, and equality in relationship. So, where both individuals contribute and support each other. Yan, ang Two of Cups. No, may emotional connection, no? The Two of Cups highlights the importance of emotional connection. Vulnerability and open communication is building healthy relationship. So, ang possible interpretation nito guys ay positive omen for relationships, no? Suggesting a strong connection, harmony, and potential for growth. Itong Two of Cups, okay? May blossoming romance na magaganap, mutual attraction, and start of a passionate relationship na magaganap sa inyong buhay guys, no? Kaya dapat kasi dito guys, no, sa inyong aura, courtship, lumalabas na talagang may mga courtship or may mga pag-ibig talaga, no? May mga ligawan. Or may proposal, pwede niyang proposal, ligawan, no? May happy ending na paparating sa inyo. And because of that guys, si Empress, no? Fertility and creation, no? The Empress is strongly associated with fertility, both in terms of physical reproduction and the birth of new ideas, project, or creative endeavors sa buhay ninyo. Hindi lamang siya guys sa physical fertility, no, physical reproduction, kumbaga maging ito rin guys ay pagkasilang ng bagong wisdom or talino, no, sa paggawa ng mga desisyon sa buhay, no, sa paggawa ng mga
minimithi nyo sa buhay, no? Mga minamanifest nyo sa buhay, no? Mga ideas, knowledge, wisdom, itong Empress, no? Or malamang iba sa inyo guys ay, iba dyan sa inyo ay John Tess. Wow, nakakaingit naman John Tess. Iba sa inyo guys yan, John Tess na, no? May panibagong paparating na blessings, no? Dagdag sa pamilya. Ayan, iba sa inyo din guys, no? And sa femininity and sensuality represents the beauty, grace, and sensuality associated with the feminine archetype. Itong Empress, no? So, talagang may abundance and prosperity na paparating sa inyo, mga mahal kong Aries, mga langga kong Aries. Ayan, kaya dapat pag-ingatan nyo ang mga person ninyo, no? Mahalin ng sapat, no? Kailangan give and take, balance. Kasi ito sinasabi balance, guys, no? Kailangan balance yung pagmamahala, no? May respeto sa isa't isa. Okay? Practice self-care, no? And offer support to each other. Kumbaga, no? Itong Two of Cups. Ayan, pumapag-ibig kayo eh. Ayan. And because of that, guys, no? Si Page of Swords, no? Si Page of Swords kasi guys, nag-i-embody siya ng keen mind, no? And desire for knowledge. So, kailangan nyo guys, nag-desire ka ng knowledge, no? Kasi ito si Empress, lumalabas dito guys na ito ay katalinuhan, no? Katalinuhan sa paggawa ng mga desisyon. So, sa Page of Swords, nagsisimbolize siya ng katalinuhan din na kailangan yung i-apply, no? Kailangan yung gamitin, no? Para makuha nyo yung mga gusto nyo, no, parating sa buhay, no? Kasi pag wala kayong talino sa pagdesisyon sa mga buhay ninyo, sa mga desisyon nyo na kung ano yung gusto nyo makuha or marating, pag wala kayong talino, talagang walang mauuwi sa wala, no? Kumbaga, kasi itong Page of Swords, no, nag-i-indicate siya ng the start of a new project, start of new relationship, opportunity that requires focus and determination. So, kung pag wala kayong focus sa buhay, wala kayong determination, ng lahat ng mga dinidesire nyo, lahat ng mga minimitit nyo, lahat ng mga minamanifest nyo, mauwi sa wala. No? Lalo na kung kayo ay nagmamadali sa buhay. No? Lahat ng mga gusto nyong makamtan, gusto nyong makamit, wow, gusto nyong maabot, mga minamanifest nyo, minamadali nyo, no? Feeling nyo, parang lagi kayong may lakad, no? Na tawag dito, hindi kayo makontento or sa isang ano tawag dito? Ano ba yan? Hindi makontento, hindi sabihin. Parang hindi kayo mapakali, no? Hangga't hindi nyo nakukuha yung mga minimiti nyo. Lagi kayong nagmamadali, lagi nyo gustong makuha na agad-agad. Kaya napasin nyo guys, yung mga minimiti nyo, yung mga minamanifest nyo, hanggang ngayon hindi nyo na nakukuha. Kasi hindi pa naibibigay ng universe yung minamadali nyo na. So, imbes na magiging grateful kayo, kahit hindi nyo patanggap, no? Minamadali nyo. Kaya si universe guys, kumbaga binibigyan tayo ng panahon pa, no? Panahon pa para itama yung kung ano yung mga negativity sa buhay natin, no? Kailangan wag tayo magmadali na sa buhay. Kung ano mga minimiti natin sa buhay, kailangan guys, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Kasi guys, yung mga desire natin sa buhay, talaga makukuha talaga natin yan guys. Basta, tawag dito, hinahinay lang, no? Hinahinay lang sa lahat ng bagay, no? And because of that, Nine of Pentacles guys, no? Pag matuto tayo magbalanse, matuto tayo may focus tayo sa buhay, no? May determination tayo. Hindi tayo nagmamadali sa buhay natin, sa mga pinapangarap natin. Si Nine of Pentacles guys, no? Typically signifies financial independence, self-sufficiency. At saka ito guys, nagpapakita siya ng mga pangarap natin, no? Dahil sa ating hard work, sa paghihirap, kumbaga sa ating mga focus sa buhay, sa mga bagay na hindi natin minamadali, no? Makukuha natin guys, kasi si Nine of Pentacles guys, ang card na to ay nagre-represent siya ng financial security. And alam naman natin guys na lahat tayo minimitihin natin, dinidesire natin ay yung financial freedom. No, sabihin nyo man sa akin na nagsisinungaling ako, pero almost sa atin guys, hiningi natin financial freedom.
So, paano natin makukuha yan yung mga minamanifest natin kung minamadali natin at wala tayong focus sa ating buhay-buhay. Wala tayong determinasyon, no? Lagi lang tayo nagmamadali, no? Pero guys, always remember na ang Nine of Pentacles, no? Card ay financial security. Self-reliance where you are no longer dependent on others for your material needs. Ayan, ano ibig sabihin yan guys? Malaking kapira ng papasok sa inyo, no? May security. Financial freedom, na hindi mo na kailangan pang umasa sa iba, hindi mo na kailangan mangutang sa iba, no? Para lang ano mo yung mga pangangailangan mo. Instead, isang araw, ikaw naman ang magpapautang, no? Pero wag guys, wag kayo magpapautang kasi sakit sa ulo lang yan. And ito guys ay nagsasuggest siya na you are capable of taking care of yourself, no? And achieving your goals independently. Nine of Pentacles, period of stability and security, where you are not striving to reach new heights, but rather enjoying the present moment, no? Indulge yourself in sa mga magagandang bagay, no? Sa buhay ninyo, mga karangyaan na paparating sa inyo. Enjoy the finer things in life. Na mag-enjoy kayo guys kung makamtan nyo na itong mga bagay-bagay na to. Ngayon lang yan guys natin naranasan yung mga hirap, no? Basta focus tayo lagi. Focus at may determinado tayong makamtan yung lahat-lahat natin minimitin sa buhay. Huwag mong madali. Huwag mag-rush, no? Kasi wala ka sa rush hour, no? Kung hindi ka naman wala kang lakad, huwag mong madali, okay? Dahan-dahan lang natin kunin yung mga pinapangarap natin, guys. Paisa-isa. Kasi hindi yan guys, hindi yan biglaan. Kumbaga pag nag-desire tayo ng isang bagay, ng dalawa o tatlong bagay mismo yung makukuha natin. Hindi, paisa-isa lang yan guys, no? Kaya laging positibo. Laging maging focus, no? Huwag magmadali, okay? Ayan, kasi ang ganda naman ng barahan nyo, mga langga Aries, so, dito pa lang. So, pumapag-ibig na kayo, in love na kayo, diyan panalo na kayo eh. May happy ending, no? May tawag dito, may focus kayo dito eh. Pumapag-ibig yung inyong energy, ang inyong tawag dito, ang inyong energy, ang inyong aura, napakaganda. Magaan ng aura ninyo mga Aries. And some of you guys talagang super masaya ang paparating. Kaya yan guys, payo ko sa inyo mga langga. Hindi ka magmadali, bala. Hinay-hinay lang, ambot na lang gid sa inyo. Kaya kung magmadali kayo, ay ambot na lang gid. Hagilonggan ako. Oo, basta hinay-hinay lang kung mga langga. Oo, kay kabudlay, ang hirap magmadali sa buhay, okay? Dahan-dahan lang langga, wag lang wag lang magtakbo-takbo. Si Christian Vasquez, yung artista sa atin, taga Bacolod sa amin yan. Gusto ko yung pag nag-Ilonggo yun, no? Ayan, di ba? Okay, langga Aries, good luck sa inyo. At lagi niyong tandaan, nandito si Ate Che. At next time guys, bubunot ako ng 3, no? 3 nasa comment section natin para sa free personal reading, no? Hindi talaga ako guys nagpa-personal reading, pero ngayon nag-iisip ako na kukuha ako o pipili ako ng 3 magiging lucky para sa personal reading na ibibigay ko. Okay, mga langga, paghalong kayo ha. Huwag kayong magdali-dali or tumatawa yung anak ko. Nande. Tumatawa ako sa pananalita ko. Huwag kayong magmadali, okay? Hinay-hinay lang tayo mga langga, okay? Pasasaan ba't lahat ng yan guys, lahat ng karangyaan sa buhay na minimiti natin, makukuha natin, okay? Mga langga, that's all for today. And always isipin ninyo na love kayo ni Ate Che. Okay, langga? Bye for now and see you next natin na upload. Okay, love you guys. Bye. Mwah!